Alam nyo ba mga kababayan na ang sabi ni Atty. Topacio na napagalitan pala daw ng Supreme Court itong si Claire Castro dahil umappear sa Supreme Court mga kababayan na nakakatawa ang itsura. Ayon mismo kay Topacio, nagpunta daw ng Supreme Court mga kababayan na parang nagdamit pang disco. Oh, kaya napagalitan. At hindi lang daw nakakatawa ang itsura mga kababayan, pati na rin daw ang ginagawa nitong si Claire Castro ay nakakatawa na rin. Kaya nagpapasalamat daw si Topacio mga kababayan kay Bongbong Marcos dahil sa araw-araw daw mga kababayan na pagbibigay katatawanan nitong si Claire Castro sa ating bayan. Oh, mukhang joker na daw ito mga kababayan. Ay nako, panoorin nyo po si Topacio mga kababayan. Kinagalitan ng Supreme Court. Sa Supreme Court, nakakatawa itsura yun. Napagalitan ng Supreme Court dahil nakakatawa ang itsura. Parang pupunta sa disco. Di nakagalitan ng Supreme Court. Ay, kawawa mga kababayan, kawawa. Eto ba, nakakatawa pa. Alam nyo, araw-araw ako'y nagpapasalamat na na-appoint na Yusek si Claire Castro. Oo nga. Oo talaga. Dahil ang sabi mga kababayan ang nag-appoint parang clown na din daw mga kababayan dyan sa palasyo. Nag-appoint din ng clown na umaasta ngayong spokesperson. Totoo, sana ma-confirm. What's the difference? Ma-confirm mga kababayan sa CA, Commission on Appointments. Hindi, kasi kaya Oo nga mga kababayan. Mas maganda yan andyan si Claire Castro mga kababayan dahil nagre-reflect din yan kung ano ang mga bangagan doon sa itaas mga kababayan. Araw-araw mayroong kontrobersiyang ginagawa at sila lang din ang sumisira sa kanilang sarili mga kababayan. na-appoint siya. Araw-araw may pinagtatawanan tayong mga Pilipino. Yun ang nakakatakot. Isa yung ating mga problema. Nasisira yung pangalan natin. Ito, nagre-reclamo. Bahala sila, masira sila. Diyan na yan si Claire Castro habang buhay kahit wala na si Ngagba. Si Senator Bato, na tinanggalan daw siya ng security. Pero sabi niya, okay lang. Wala kung wala. Tapos si Claire Castro mga kababayan, grabe, ang bilis, ang bilis. Kapag mga kakampi na ng mga Duterte ang topic mga kababayan, diretso. Wala nang isip-isip mga kababayan. Diretso, buka ang bunganga. Kaya nagkasemplang-semplang mga kababayan yung pinagsasabi. Pagkatapos sasabihin ni Claire Castro, hindi naman yata totoo yan. Ito na nga tao nagsasabi. Nagkalan ako ng security. Yun ang Hindi pa sakit. totoo. Ang labo namang usapan yan. At least may napagtatawanan tayo. Paggising natin, hahanapin lang natin yung mga... Natawa tayo mga kababayan dahil sa kasyungahan. Ang sabi nga ni Maharlika, ano nga tawag ni Maharlika kay Claire Castro? Lukaret! Si Maharlika nagsabi niya na, parang, abogada ba ito o abogage? Sinasabi ni Claire Castro, matatawa na tayo! Mr. President, this court jester. Jester! Mukhang mga kababayan, clown, joker, jester. Yung katatawanan. Huwag naman. Abogada yun Bakit yung abogada hindi nakakatawa? Mas nakakatawa pa ngayon mga kababayan dahil abogada. Tapos parang hindi abogada kung umasta. Diba? Porket ba abogata, hindi na nakakatawa? Abogado nga yun si Topacio, nakakatawa. Kawawa, babae. Babae. So gagamitin na naman ang babae para hindi maatake. In the first place, siya ang may gusto niyan mga kababayan Hindi naman dahilan ang babae na hindi ka mapuna. Babae rin naman si VP Sara anong ginagawa ngayon ng mga kritiko? Sinatambalusdos nga ang nambubuli mga kababayan, sinabangag. Not an excuse. Yun di ba? Kaya nga, kinagalitan. Tapos si Claire Castro, exempted. Supreme Court, kumapir sa Supreme Court, nakakatawa itsura yung damit ka na. Pupunta sa disco. Parang pupunta sa disco. Napagalitan pala sabi ni Topacio. Si Claire rin Castro. May ganun pala. Marami May dress nakakatawang code. abogado. Marami. Yung minsan nga, may mga abogado, itsura pa lang, matatawa ka na. Isa na yan. Si Claire ring mga kababayan. Ngayon, itsura pa lang, matatawa na tayo. Hindi naman sa kengkoy ang itsura mga kababayan pero kapag nakita na natin siya mga kababayan alam na natin yung yan yung pinagsasalita. Matatawa ka na lang mga kababayan sa kasyungahan. Hindi ako magsasalita.
Ako, nakakatawa. Talaga. Di ba? Ako, abogado ko, di ba? O, di ba natatawa kayo sa mga sinasabi ko? O, di ba nakakatawang abogado ko? Humor yan. Iba Ayun yun. nga, oo. Iba yung nakakatawa sa Hindi, sense of humor. yung sense of humor, Pareho lang yun. That's Oh. yes. nakakatawa yun. Pero yung hindi nagpapat... Mas ibang level si Claire Castro, mga kababayan, dahil hindi pa yan nagpapatawa, ha? Pinagtawanan na ng taong bayan. Ano nga tawag ni Roque? Miss Tapia. Tawa, pero nakakatawa pa naman. Ayun. Hindi pa nga nagpapatawa, nakakatawa na. Sila ni Fanny. Yun ang delikado. Pinagtawa na ni Atty. Kasama. Grabe yung tumawa nito, Basyo. Nakakatawa ako, no? Sasabihin ng mga iba, duwag naman pala yung mga vloggers na yan nung nakaharap sa Kongreso. Di ba mga kababayan, yung mga vloggers na mga bangagan, pinagtawanan ang mga ka-DDS dahil nawala daw ang tapang, para daw mga bahag ang buntot, mga kababayan. Sino hindi bababahag ang buntot na ikukulong Pinilit pang mag-sorry, mga kababayan. Supreme Court, kitang-kita nyo na Hindi nyo pa rin aaksyonan yung petition ng mga vloggers? Ano ba itong Supreme Court, mga kababayan? Sa kamera, Oh? bahaga mga buntot. Ang mga duwag po, iyang mga congressmen na nandyan sa TRICOM. Bakit? Sana may vlogger, mga kababayan, na hahamon sa kanila na, Sir, how about we will do this outside dito sa Congress? Magdebate tayo, live, naka-Facebook live, sa labas. Labas ng Kongreso, punto por punto. Patas tayo Dahil kung mayroon kang sasabihin na masama tungkol sa akin, pwede kitang kasuhan. Or kung mayroon kaming sasabihin sa iyo masama, pwede mo rin kayong kasuhan. Hindi yung ginagamit nyo ang inyong kapangyarihan sa contempt para mambuli. Supreme Court, nakita nyo naman, mag-sorry ka o ipapakontempt kita. Gusto nila, doon sila makipagdebate doon sa mga vloggers o sa teritoryo nila kung saan sila may contempt powers. Ayaw nilang lumabas doon. Sabihin yung tanga. Sige, Congressman Abante, wag dyan sa TRICOM. Magpa-interview ka, sabihin mong tanga. Yan na, mga kababayan, no? Ganyan kahudas ang mga buhaya ngayon, mga kababayan. Yung mga vloggers. Para pwede ka rin idemanda. Nagtatago kayo Ayan. behind the cloak of parliamentary immunity. Yan ang mga mga kababayan, mga duwag. Di ba ako dinedare ko si Dan Fernandez and that challenge still stands, Dan. Anyway, Si Dan Fernandez, ang tapang, mga kababayan, doon sa Congress, mga kababayan binabanatan si Topacio. Dahil hindi siya makakasuhan, mga kababayan. Ngayon, hinahamon ni Topacio sa labas. local Sabihin mo yung mga pang-aangas mo dyan sa labas. campaign na, no? Opo. Puntahan Lapit na. kita sa Laguna sa isang rally mo. Tandaan mo ito. Sana may magsabi kay Dan. Pupuntahan mo siya sa isang rally niya. Sige, Hahanap ko. patay ka ngayon, Dan. Hindi ako Pupuntahan ka magsasalita. na. Ayoko ng gulo Makakasuhan Hindi naman ka. sa sarili mong rally. Pero magpapakita ako sa iyo roon at doon mo sabihin sa akin lahat ng sinasabi mo habang ikaw ay nakatago dyan sa rostrum ng Quadcom. Sige. Pansinin niyo, mga kababayan, yung mga taga-tuwadcom, hindi na nagpapa-interview sa labas ng Congress. Nagpapa-interview lang sila, mga kababayan, sa loob mismo ng Congress. Pero sa labas, panay ilag sa media. Dahil pwede na sila makasuhan Doon mo sabihin sa rally mo. Sige. Pupuntahan kita. Promise yan. Ang lapit lang naman ng Laguna puntahan kita sa rally mo kung saan magsasalita ka. Pakikita ko sa iyo. Mahirap yun, attorney, kasi baka pagkaguluhan ka dun. Bakit naman ako pagkakaguluhan? Mas marami kang fans kesa sa kanila. Hindi naman. Dan Alam mo, Fernandez. Kaya kita mo, kung napapansin mo, paring Dan, idol kita Alam mo kung paano mong malalaman? Nung artista siya. Hindi din. Wala yung mga pelikula ni Dan Fernandez, mga kababayan. Diyos mio, ang OA, mga kababayan. Dito mo, pinapahaba ko na yung patilya ko. Ginagawa ko na siya. Patilya. Yung Italian cut gano'n, no? Talaga, sir. Meron nakikita si Dan Fernandez, Ang haba ng patilya. Mahaba patilya. Pinapahaba ko yung patilya. Yeah. Parang FPJ yun, di ba? Lampas tenga yung Opo. Lampas tenga. Kalahati na, Si attorney. Matagal pa yun.
Anyway, bumalik tayo sa pananakot. Eto pa. Pananakot. Sabi ng mga OFWs, Oh. hindi sila magre-remit. Oh, eto pa mga kababayan, kahudasan, no? Grabe. Pati OFW mga kababayan, pinagbabantaan. Kaya nga nag-viral yung mga sabi na kung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang pinagbabantaan ay mga adik, sindikato, magnanakaw, mga durugista. Ngayon naman mga kababayan, sa panahon ni Ngagba, ang pinagbabantaan ay mga OFW. Kasama ng mga vloggers. Ano ba to? Tama pa ba ito? Zero remittance in protest dun sa pag-aresto kay PRRD. Tatakuti naman. Tinakot! Mga Sasabihin, OFW ang tinatakot ngayon. Mio. Pakatanggalan namin kayo ng tax. Ay, di tanggalan nyo ng tax. Magalit sa inyo. Alam nyo, kengkoy itong administrasyon na to. Kaya for the first time, alam nyo, bilib ako Kengkoy. dati yan eh. Bilib pa rin naman ako. Pero for the first time, tingin ko nag-uulianin na si Enrile eh. Dinosaur na mga kababayan sa Enrile. At ewan lang natin na, si Enrile pa ba yung nagsusulat sa social media? Marunong ba yung mag-type? Mag-touchscreen? Duda natin mga kababayan, mayroong ibang gumagamit dyan sa kanyang social media account. Pero mo siya magsasabi noon, uy, sige, huwag kayo mag-remit, tatanggalan namin kayo ng tax. Ano bang pakialam mo kung ayaw mag-remit ng Kaya, mga tao? anong paki nyo? May batas ba na nagsasabing ikaw ay dapat mag-remit? Buti nga nagre-remit kung wala yung mga remittance na yan eh, lalong bagsak ang Pilipinas. O, ito Ito mga OFW mga kababayan, ang isa sa mga bumubuhay sa ating economy. Tapos ngayon, sila naman ang pagbabantaan ng gobyernong bangag. enta nyo na nga yung gold, nire-raid nyo na yung mga Gold binenta. government-owned and controlled corporations. O, bago, aawayin nyo pa yung mga OFWs. Dahil hindi lang magre-remit, dahil lang nagpo-protesta sila. Ang tawag po Anong dyan, kabangagan niya, no? pinag-aralan naman po natin yan sa political law. Ang tawag po dyan ay civil disobedience. It is a form Of protest. of expression. It is a form